What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Nagpasalamat itong si VP Sara mga kababayan sa patuloy na pagbibigay suporta ng sambayan ng Pilipino sa kanya na kahit paano mga kababayan nagkaroon ng peace of mind ang ating Vice Presidente kahit na tuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa kanya. Nainunahan niya na nga na pasalamatan itong mga vloggers na patuloy na nagbabalita at dagdag pa itong mga INC na masayang narinig niya na naghahanda na ngayon at wala nang atrasan sa kanilang malakihang rally na di umano kung may chance itong si VP Sara siya mismo ay dadalo dito sa rally ng Iglesia ni Cristo di umano at hindi niya rin pinalagpas itong mga abogado na nagvo-volunteer mga kababayan ng libre na tayuan ng ating Vice Presidente sa mga kasong inihain ng Makabayan Black na sina Franz Castro, Raul Manuel, Robles at iba pa. At ang huli kanya rin pinasalamatan itong mga kasundaluhan at kapulisan natin na kahit paano marami pa rin sa kanila ang bukas ang kaisipan at hindi napapatuta sa bangag na administrasyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil sa pangunguna nga nitong si Franz Castro napatalsikin si VP Sara sa kanyang posisyon, sureball na diretso kumunoy na ito mga kababayan, hindi na makakabalik pa sa kanyang upuan sa lower house na di umano ang INC na mismo ang nagwika na kung sino man ang mga sumusuporta sa impeachment diretso kumunoy na ang mga ito at malabong maipanalo nila ang midterm election. Kung kaya naman ganyan na lamang kakaba ngayon itong mga pulpul na quadcom na sina Abante, Chua, Barbers, Dan Fernandez, Paduano, Dong Gonzales at marami pang iba. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Duterte, nakikita ng isang political analyst na malabo itong magtagumpay. Tingin din ito ang mga kongresistang pilit na magsusulong at pababor sa impeachment complaint ang magkakaroon ng problema sa kanilang political career. Narito ang balita ni Valdivina Gracia. Hindi lang isa o dalawa dahil posibleng madagdagan pa ang impeachment complaint na ihahain sa mababang kapulungan ng Kongreso ng mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. Pero nauna na nga sinabi ni Representative Joel Chua, ang chairman ng House Blue Ribbon Committee na didinig sa impeachment case laban sa bise na alanganin at kulang daw sila sa panahon hinggil dito. May dalawang bagay naman na nakikita ang political analyst na si Dr. Froilan Cadilong na magiging balakid para sa mga nagnanais na maghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, lalo na mga politiko at kongresistang kritiko ni Vice President Sara. Siguro two things, Unang-una rito yung decisiveness on the part of the Congress and the motivation that they have behind the move, Siyempre alam naman natin na kung talagang ipipilit nila yan, meron silang kakayahan na gawin ito. Nga lamang, yung mga sirkumstansya, medyo hindi pumapabor sa kanila. Unang-una rito yung holiday seasons natin, then after that, yung start ng campaign season this February, and then after that, the elections. Maliban dito, sabi pa ni Calilong, maaaring magdalawang isip o mag-aalangan daw ang ibang mga kongresista, lalo na yung mga tatakbo sa susunod na eleksyon. Baka daw madiskaril o mawalan sila ng suporta kung sakaling pumabor o maging involved sila sa impeachment kay VP Sara. They need to understand what's at stake here is of course part of their political capital in a way, because when you go against the Dutertes, you are going against a relatively strong political clan in the country. And not only that they are strong in terms of their sabihin na nating political background, experience among others, but it's not really the machinery, but I think the support of the public, So nasa kanila pa rin ang suporta ng taong bayan. Dahil sa mga posibilidad na ito, Kayo ba mga kababayan, once na nalaman nyo na ang tumatakbong congressman o congresswoman sa inyong lugar, kamukha nila Kimbo, Abante, Dan Fernandez, Dong Gonzales, Paduano, at iba pa na parte ng Quadcom, iboboto nyo pa ba mga kababayan? Sa nalalapit na midterm election, pakicomment nga nyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, wag na mga kababayan, idiretso na sa kumunoy ang mga ito dahil nababayaran kapag may kinalaman ng pera na handa nilang gipitin ng mga Duterte para sa pansarili nilang pakinabang. baka mag-viva voce na lang ang mga kongresista sa halip na botohan sa impeachment case laban kay VP Sara dahil ayaw nilang madismaya ang taong bayan sa kanila. Pero hindi naman sang-ayon si Calilong dito.
Hindi, pwede pong gawin nila 'yon, pwedeng gawin. But then again, it will show naman na yung kawalan din ng ng transparency ng ating Kongreso. Ang akin dito kasi is that if you really are, bent on doing this against the Vice President, then you have to come out, unafraid. You have to be there as honest as you could, and you should not try to think of your political ambitions or whatever it is, but because you really want to know the truth. Yun yung mahalaga. Samantala, puro politika at tila hindi naman daw sa kanilang mga nasasakupan nakatutok ang mga kongresista. Sabi ni Calilong, nasa liderato daw ng Kamara at nasa Pangulo ang kanilang katapatan. I think more than their allegiance, to their respective constituents, they are more duly bound to the leadership of the House and to the President. I think yun yung mas nagiging apparent dito. Hindi yung pagkalima nila or yung pagtingin nila kung ano ba yung sentimiento ng mga nandoon sa kanilang mga komunidad. Sabi pa niya, nawawala sa focus ang mga mambabatas sa mga key reform agendas at mahalagang legislative measures na dapat Correct. mas tutukan ng pansin. I really agree with that, yung mga mismong mga kababayan na natin na nandoon nga sa realidad ng ating lipunan na nakakapansin, na nakakakita na may problema, And I think this is something that the government should also look into, should listen to if they really want to serve the people, because ito naman talaga yung dahilan bakit tayo nandito, I think this is something that we need to correct, Kung hindi, sayang lang, at hindi natin nasusunod yung mandato kung bakit naghalal tayo ng mga public officials, kung bakit tayo may mga miyembro ng ating birokrasya na nandiyan supposedly para magbigay ng serbisyo para sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia. SNA News. Gaya nga ng paulit-ulit mong sinasabi dito, Attorney Sal, na magtutuloy-tuloy ang impeachment laban kay VP Sara. Ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, may malaking epekto ba sa mga political career na mga mambabatas ang pagboto nila ng pabor sa impeachment, lalo na yung mga nagsusulong talaga ng impeachment ni VP Sara. Alam naman natin, Attorney Sal, na 2022, mas mataas ang boto ni VP Sara kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. At takot lang nila na ang INC gumagawa rin ng paraan sa kung paano protektahan itong si VP Sara nang magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. At takot na lang din ng mga pulpul na kongreso sa mga INC, lalo na't black voting ang mga yan, na bali-balita di umano kapag nalaman nila na ang tumatakbong congressman at congresswoman hindi para sa kapayapaan, na isa siya sa mga pumirma na may impeach ang VP Sara, diretso kumunoy ang mga ito, hindi na iboboto. Ibig sabihin nun mga kababayan, end of career na rin ng mga pulpul na kongreso at hindi na makakapagnakaw pa. At yan ang katotohanan na kanilang ikinababahala. Yung pinagkukuha yung mga political analyst na nagbinibigyan nyo ng daan. Wala sa, hindi ko ano bang stature ng political analyst na yan? Wala sa realidad He doesn't know what real politics in this country is. Ang mga kunin yung mga analysis, yung kila Bubi, Tiglao, yan. Yung Kitpatad, yung mga dati ng matatagal ng nasa politika, nasa underground, umakyat, naging mga miyembro ng kabinete, yung mga gagaling. Ito, gaya, alam po ninyo, sasabihin niya hindi magtatagumpay. Nagtagumpay na nga, na-file na nga. Yung impeachment complaint, makinig ka, analista, yung impeachment complaint, yan propaganda. Whether that will succeed or not, it destroys the image of the Vice President. Kaya yan, talagang sinadya nila yan. Propaganda laban sa kanya yan Napakalo na dinidemanda ka at ang dami mong mga sinasabing nilabag na batas, nagtatagumpay na sila. Yung mga politikong yan, marunong din yan. Alam nila, kahit na popular ang mga Duterte, doon sa mga distrito nila, pag nagbigay sila ng mga katakot-takot na ayuda, alam nila dahil mahirap, madaling ma-manipulate, madaling mapaniwala, mga vulnerable, open sa mga ganyan. Kaya, hindi maapektuhan. Maliban na lang, kung doon mismo sa lugar na yon, yung mga tao doon hindi mo madadala dahil talagang solid. At saka may mga natapos na edukasyon, hindi mo sila mabobola. Pero ang katotohanan, hindi naman ganyan The reality is, talagang ang elektorado bukas sa lahat ng uri ng number 1, pananakot, number 2, pangihikayat, number 3, pera, number 4, bribe, pangalawa, utang na loob. Yan ang realidad dyan. Tama. Maraming salamat, Attorney Sal, sa napakalalim mong analysis patungkol sa issue na yan, Attorney Sal. Kaya dapat ngayong halalan, Attorney Sal,
may gawin yung ating mga kababayan, mga Pilipino dahil ang kanilang boto ay napakahalaga na magbibigay ng kapangyarihan na ilalagay Kaya- ng dyan sa Kamara at Senado. Attorney Sal. Kaya si Pastor Kimberly, kailangan ilabas na natin yan para siya na manguna. Manguna. Ano namang latest doon sa Supreme Court? Ito ba para bigyan siya na... Pero kahit na walang Supreme Court, magpalabas na siya. Akala ko magpapalabas na siya ng mga statement na babasahin na natin dito sa program natin. Yes, abangan mo, Attorney Sal. Pero, Attorney Sal, patuloy pa rin ang ulit-ulit na sinasabi ni Pastor na kanyang kampanya at bitbit niyang advokasya kapag siya ay, sa kanyang pagtakbo sa Senado, itong zero corruption, Attorney Sal. At abangan ninyo, Attorney Sal, kasi di ba inisa-isa na natin dito sa programa natin dito, yung pag-repeal dun sa liquidation by certification, dapat alisin na yan, Attorney Sal. Gusto talaga ni Pastor Apollo, Attorney Sal, na magiging mahirap na sa mga public servant ang makapagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Mas okay. Tama yan. Let's go, go. Let's go, go, Apollo. Ayun, so, pero Marlon somehow, nakakarinig tayo ng half positive, half negative news. Unahin natin sa half positive. Half positive is because sinampahan ng IP group, ng isang IP group, ang isang Congress, representative, Na convicted. Franz Castro, Convicted congressman. of child abuse. Child no? abuse, no? Grabe, no? Sinampahan siya sa Ethics Committee ng isang IP group. Mm. Why am I saying that it is somehow also a half negative news? Is because natatandaan mo Marlon kung ano ang nangyari doon sa agri-smuggling hearing. Wala. Hindi siya, never siyang nakalendar. Ay, nakalendar siya. Nakalendar isang beses, tapos Pero hindi na na-cancel. dinuloy. So yun din ba ang posibleng mangyari dito sa kaso ni Franz Castro? Kasi sa ethics case, Oo. malamang uupuan nila yan, tutulugan nila yan. Hanggang matapos na lang ang 18 Congress, di ba? Hanggang matapos na lang. Eh kaya lang Marlon, graduate na ang Franz Castro kasi Dapat yung si Franz Castro na yan, mga kababayan, wala na sa loob ng lower house Hindi na makatakbo, convicted na, pero bakit nandyan pa siya, nauupo? Na malinaw sa taong bayan na wala itong karapatan, no? Na maging public servant, lalo na kung alam ng taong bayan na isa siya sa mga pumupondo sa mga rebelde o komunistang grupo. Hay nako. ito ay tatakbo bilang senador sa 2025. Wala na sa kangkungan na pupulutin. So ibig sabihin, wala na rin siyang silbi kay Tambalsos. Wala na, pero at least masaya na siya. If she Busog-busog na siya, di ba? If she doesn't win midterm senatorial race, meron ba siyang seat pa sa sa Congress? Wala na. Wala na, no? Wala na. So tama, kakangkungan na nga. Pero dahil Mas iba't-iba okay. nga sa mga nakamkam niya, kung makukulong ka naman, kasi hindi mo may iwasang kumanta to Marlon, lalo na wala na sa pwesto. Baka Yun kumanta lang. na yan. Yun Diba? lang, yun lang. Ano na lang ang mangyayari dyan? Diba? Daming nagme-message pa. Pwede tayo Ay magbasa. Marlon, isa pa, Mm. bago tayo mag-engage ng Mm. lumabas na naman ang pahayag ng ating mga iniidolong anchor ng Net25 na Mhm. sila Zen Zabarriaga and Nelson, Nelson Lubao. Wherein they said, kasi nga di ba, natuloy na, despite the call of Marcos Jr. Na itigil ang impeachment sa unimportant VP Sara, itutuloy ito ng Kongreso. Okay. Ito ang isang malupit na bali-balita Oh. na sinabi naman ng ating mga kaibigan at idolo doon, no? Hmm. Na nagsisimula ng gapangin ang listang pirmahan sa Congress para hindi na doon maproseso at makuha man nila, I think 106 signatures, iaaakyat na agad ito I-elevate agad, no? sa Senado. Okay. Pero ang sinasabi nila gamit ang salita ng presidente na tatandaan ninyo, pag kayo pumirma dyan, hindi ninyo makukuha ang support ang hihingin ninyo. Suporta at endorso. Suporta at endorso. Oo nga. Tapos, Ang galing ng pagkaka-deliberate doon nila Nelson. biniti niya ng konti doon. Oo, Nagtanong ang isa sa kanila na nakalimutan ko kung sino sabi ba naman, kaninong endorso? Siyempre, views sa presidente. Kala natin, no? Oo. Iglesia ni Cristo. But, if you will listen until the end, Double it meaning. seems as if double, triple, quadruple meaning, Marlon. Double Kasi, Correct. may mga ganang haka-haka na pirma ang kanilang basihan. Ginagawa ngayon ng counter ng Kongreso na hindi pirma para hindi mabuking kung sino yung mga sumuporta. Ang gagawin nila ay viva voce. Yun yung sigaw na palakasan kung Hey! Eh! or Diba? nay, Nay. diba? So kung sino ngayon yung mas malakas, yun ang panalo. Hindi mo nga naman makikita sa gallery kung sino yung mga nag-yes or no, diba? Grabe, no? Yung Lahat ng palusot gagawin. Ang dugas. ang dugas. Alam mo kung larong kalsada to, ang dugas ng kalaro mong yun. Bagay, mandaraya na. No? Kawatan pa. Kawatan sa karapatan ng mamaya. Diba? Pero Marlon, marami kasi ang gustong magmano sa quote-unquote presidente Mhm. para humingi ng suporta
pagdating ng midterm election. And we all know for a fact na kapag, if we're talking about the real president here, that Marcos Jr. will raise your hand, it is a kiss of death sa iyong political dream. Alam mo pa, Oh. eto ngayon, pansin ninyo, naglabas na ngayon ng video nilabas na sa social media ng PDP, Oh. yung kanilang photoshoot. Di ba? Kung saan, tinaas ang kamay ni PRRD, sila Senator Bongo, Senator Bato, and iba pang local candidates. Si VP Sara, ramdam mo yung pagiging down to earth. Oo, as in very grounded yung ate. Very grounded. Oo, very basta alam, and unang-una kong napansin also. Very Davao, hindi very New York. Yun na lang yun. No? Very Davao, hindi very New York. Very Pinay. Very Kahit Pinay. tisay na tisay, very Pinay. Guwapa kayo. At despite na medyo nangayayat siya, fresh ang mukha niya ngayon na parang alam mo, sa tulong ito ng INC statement, Marlon, at ng marami pang taong matapang na nagpapahayag ng suporta sa kanya, nagkaroon siya ng peace of mind. I Sinabi mo believe pa, so. Pam, sinabi mo pa. Tama. Alam mo, Pam, di ba nung natatandaan mo nung tinanggalan siya ng security, maraming nag-o-offer na sila na lang ang magiging security ni VP Sara. And etong alam natin at nararamdaman natin na mukhang itutuloy yung impeachment complaint at i-elevate sa Senado. Kaba, nauna na ang isang congressman dati, Marcoleta, na in-apply ang sarili para maging part ng defense team ni VP Sara sakaling matuloy sa Senate. And marami pang mga abogado pa ang gustong tumulong kay VP Sara. But I believe based sa press conference niya kanina that she has like a pool of lawyers already in place, no? Hindi nakapagtataka. Oo, Hindi nakapagtataka. oo. Kasi unang-una, abogada ang isang VP Sara. Siyempre maraming mga klase yan. Sa sorority lang nila, no? Hindi ko alam ano yung sorority nila. Pero sila ni Asik Joyce. So, tapos siyempre nandiyan pa yung Lex Taliones niya ni Pangulong Digong. Pero sa statement kanina, nagpa-press con bago yung Thanksgiving sa mga vloggers ni VP Sara. Nagpa-press con po sa mainstream media si VP Sara. And sinabi niya doon na si PRRD raw ay nag-alok ng tulong, magpapadala raw ng pera para pambayad sa mga abogado. Dahil alam niya na kakailanganin ng pondo na ano ba to? Na panggastos o pambayad sa Yung ilang mga ganyan kaya, government Gusto funds mo? ba ganun yan? Or Hindi. OVP funds? O personal? Personal. Personal pa Personal. talaga. Personal. Even if it's Personal. her impeachment case? As a government As a official? government. Talaga? Sa tingin ko. And Pam, palagay mo, puro pro bono yung mga lawyers. I believe yes. Yeah, I palagay mo. believe yes. Pero alam mo yung gastos doon. Yung meeting, yung dinner, yung yung serye, tapos ultimo yung mga pagsisirox, pag-imprenta, Ay. research, dami niyan. Yan na Marlon, ang Dami una yung nating matutunan. kinagalit sa mga walang kwentang hearing na nagaganap. Mhm. Kasi una na rin tayo, or meron tayong Marlon, budget hearing na lang na nakaupo tayo. Oo. Ilang kopya yan. Tapos Tama. yung kopya ng mga magpapanel sa atin, may kopya pa ang staff niyan. Yung Tama. mga staff niya na may kopya, tayo mismong mga opisyal, may sarili-sarili Tapos yung hindi lang kopya. isang congressman yan. Marami yan. Marami Hindi lang yan. isang senador yan. Marami yan. Ang, Diyos ko na, yun na lang papel. Imagine the paper, Marlon, na meron kang kalat after. Yeah. Tapos, bababuyin nyo lang ang budget. Di ba? Ako, well, una ko nang nasabi na, alam mo yon, iba ang aura niya ngayon. I think, blessing in disguise na isinampa ang impeachment case. Kasi tama rin siya sa statement niya eh. Yeah. Sa impeachment case na yan, isa na lang ang target. Siya na lang ang Siya na target. Walang binubuling ahensya such as OVP at walang binubuli o hinaharas na mga opisyalis o empleyado ng isang ahensya such as the likes of Yusek Zuleika Lopez, Mama Costa. Ma'am Acosta, the rest others na alam mo yun, Walang binubuli, walang inaharas, at higit sa lahat, walang ipinapahiya. Na napakasakit nito sa kanilang pagkatao bilang mga government official, and masakit Magulang. din sa kanilang pamilya, Oo. magulang at mga anak. magulang ka, anak ka, di ba? Yep, tama. Kaibigan ka, kapatid ka. Tama, Tapos tama. binababoy ka on national TV. Tapos ang pagkakakilala man sa'yo, hindi yung kung paano ka binababoy ng mga tao yan, di ba? Ay, Marlon, babalik ulit. Ano nangyari dun sa sa mga PNP generals and colonels na di ba pinaratangan na mag-resign kayong lahat kasi sangkot kayo o protector kayo sa sindikato ng ipinagbabawal na Nabang- G. oh. Pero nag-resign na lang ang Benara Abalos at tatakbo na bilang senador, wala naging resulta. Diba? Grabe tong gobyerno to, may nagpakulay eh. Oo. Actually, Marlon, Si nabanggit mo si Maria Yoshida, maraming salamat. Sorry pa. Okay. Nabanggit mo Hindi ka kasi si Ben-Hur Abalos. Siya ay meron pala siyang parang legal show with another attorney on a network wherein he said, yung caption niya was may hustisya para sa lahat. Wow.
I took the courage to comment using my page dun sa post niyang yon. Ito. Where he is saying, sorry guys, wait lang. Para lang tugma. Ayun, sabi niya, sa bawat laban may makatarungang dahilan. Tapos, I took the courage to comment and say na ano pong nangyari sa mga pulis na pinag-courtesy resignation ninyo. Ano nga po ulit ang makatarungang dahilan meron kayo sa ginawa Galing mo ninyong pa. iyon. Tapos, hinashtag ko, nagtatanong lang, hindi troll, huwag balat sibuyas, huwag tikon. Yun yung mga hashtag ko. Sinagot naman. Ay, ba't niya sasagutin? Baka nga mablock na ako later on eh. Kasi tingnan mo, sa bawat laban may makatarungang dahilan. Ano, unang-una, ang makatarungang dahilan, bakit sinisingle out ang Office of the Vice President pagdating sa confidential funds, Marlon? Sige, Mismo. anong makatarungang At eto, dahilan doon? Catch, ininto na pala nila Kaya yung sina Ben Horabalos, mga kababayan na tumatakbong pagkasenado, huwag niyong iboboto yan mga kababayan. Ang iboto niyo ang Duterte slate, no? I-street vote po natin ang mga Duterte nang wala ng chance politikahan pa ang mga Duterte, partikular na nga ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Nasabay-sabay nating ibusura itong mga inendorso ng bangag na administrasyon at ni Tamba. yung ano, at hindi na pinatawag yung mga Terminated colonel. Ah, Yung mga colonel na, yung ano ng ano, Si Colonel yung chief ng security ni VP Sara, na inisyohan nila na yun ang nag-i-encash ng pera. Terminated na yung OVP hearing. Dahil alam nila na magagalit na rin ang kasundaluhan. You know, actually yan yun, but their main reason is because may mga nag-impeach naman na. May mga nag-file naman na ng impeachment. Yun ang parang... Samantalang parang kailan lang, pagka ayaw nila yung sinasagot ng mga resource person, pinapakontempt nila. Ilang personality ba na-contempt na nila? 37? Pinakontempt nila. Ang pagkaka-research ko last time. Wow. Tapos, Dami, yung no? makatarungang dahilan na yan, Marlon, di ba, sinisingle out na ang OVP. Dahil, alam mo, sa proseso ng mga hearings na yan, Marlon, alam mo kung sino pa ang ahensyang nababoy? Sino? Commission on Audit. Yung para bang yung mga tao, talino ang Correct. kamay, busal ang mga bibig, na kinailangan nilang, alam mo yun, sumunod na lang sa script ng House of Representatives, Marlon. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong klaseng sistema sa gobyerno, no? Na napaka-powerful ng isang kongreso. Samantalang dapat equal branch sila. Mula sa departamento, sa ekotibo, saka sa hudikatura. Oo, at dahil nga sinabi natin na baboy ang COA, nagkaroon, ay, pobreng Pinoy. Si Nakakatuwa Jordan, naman. maraming salamat sa pagkulay. Tapos si Pobreng Pinoy, Ang laki. matiisin tayo mga Pilipino. Maganda ito against natural adversities, pero hindi man-made calamities such as corrupt government. Salamat po sa inyong generous Maraming sticker salamat po. fee. And Yan. speaking of sticker, Sige, Salamat bago mo naman. ipakita yun, Marlon, ituloy ko lang yung banter ko, no? Sige. Kasi meron nga sinasabi natin na sinisingle out yun sa OVP confidential funds. Naglabas naman ng statement kanina si VP Sara as part of her press conference, sa statement na what you do is a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Kasi una naman nang inilabas ng Commission on Audit, Marlon, ang halaga ng total amount na nagastos ng OVP sa confidential funds amounting to 300 plus million, where in fact also amounting to billions of confidential funds ang nagastos naman ng Office of the President. So, if ibabato natin ang mga arguments na meron ang HUAD Committee sa OVP, sino ang disbursing officer, Marlon, di ba? Kanino kinuha or in-encash ang halagang yon, di ba? Yung same questions, hindi yung OVP lang. pakik nyo rin sa PSA Yes. kung sino-sinong pangalan yung Oo. nag-encash ng pera, di ba? Oo. And bago ko makalimutan, thank you kay Miss Miss Joey Joey, sa salamat. pinambigay niyang sticker. Uy, quality sticker, ha? Grabe. Hindi matawaran ng kalidad. Ito yung sticker na nakakariwasa Yan ba sa yung decal buhay. na tinatawag? Ay, hindi. Yung decal, yung parang emblem yun. Yun yung medyo malaki. Ito, sticker to. Ito yata yung vinyl. Oo. Yan. Kasi shiny. Maganda. Miss Shiny. Joey, maganda. Shiny, shimmering. Ito, maganda sana Thank itong you, din, Miss no? Joey. Design sa shirt. Oh, Ito, oh. galing. Ito, Thank you. ganda. Thank you. I am not a Filipino for For nothing. nothing. Diba? Salamat. Salamat kayo, Salamat kaayo. Madam Chair. Magandang gabi. Magandang gabi.